family yung nag-start. Pero ginamit tayo ng Panginoon para itong mga batang ito ay mag-grow, no? At nakita ko ngayon, dalawang kabataan, lumapit pa kay Brother BJ, pauwi na lang, nagpa-pray pa. So, nakita natin yung pagkilos ng banal na Espiritu Santo. Yung standards, ano ba ang standard natin? Mediocre ba? Tayo ba aiming for excellence? Sa mga ginagawa natin, na kung saan sa standard na yan ang napapapurihan ng ating Panginoon. Pag may ginawa ka ba, yung ginawa mo ay pwede na yan? Ugaling Pilipino? Diba? Pwede na yan. Pwede na mga ano eh. Salamat sa Panginoon. Tayo ay binibigyan ng Panginoon ng mag-aim ng standard na excellence. No? Celebration. O yung nakaraang youth camp, that's a celebration. Ang kita nila, pwede palang maging masaya nang hindi nakainom. Pwede palang magtalunan, magkantahan, mag-awitan nang hindi umiinom. Nagulat sila. Kala nila kailangan panglasing bago magkasiyahan. Yan ang deception sa atin ng kaaway. Nagagamit natin yung celebration na fun-fun pero merong karugtong pa. Tapos to the point, ang mga kabataan ngayon, natapos na yung inuman sa bahay, natapos na yung kantahan, lalabas pa. Paglabas, ayun, hindi na nakakauwi ng buhay. Yan po ang tinatawag nating sad reality. So, morality, yung ating level of moral conscience, yung consciousness natin bilang mga mananampalataya. Ano ba ang ating morality? Halimbawa, sa pananamit, ano ang morality natin? Ikaw ba, pagka nanamit, ay magkukos ng kaguluhan sa kalsada? Lalo na sa mga kababaihan? Kahit na sabihin natin, ito ang trend ng mundo. Hindi tayo taga-mundo. We are in the world, but not of the world. Kasi tayo po ay mamamayan ng kaharian. Kaya dapat makita sa atin yung kaibahan. Hindi na dapat, sabi nga, hindi na dapat yan ipupukpok pa sa'yo. Ang tawag po dyan ay common sense. Misa may nakikita tayo, dadaan ang damit eh. Kulang na lang, maghubad na eh. Misa magja-jogging kami, may nakikita kami nagja-jogging, nakabra lang. So, siyempre, habang nagja-jogging siya, kung pwede lang, may dala-dala akong pamalot, papaluin ko, wait. Habang nagja-jogging siya, ang daming mga tumitingin. One time pa, nagja-jogging kami, medyo maikli ang short ni Hani. Alam niya naman maputi yan eh. So, habang tumatakbo pa, nakita ko yung nagbabike. Iba ang tingin, sabi ko mamaya, tingnan natin. Pangalawang ikot, ganun pa rin. Ano? Marunod na ganun. Kapag nasa sa atin po yun, ano yung ating isinusuot bilang mga anak ng Diyos. Sabi nga dapat whenever tayo po ay nasa isang lugar, manamit tayo ng nararapat. No? Para hindi tayo maging cause ng kaguluhan. And relationship. Bilang mga mananampalataya, nare-reveal po dyan kung paano tayo nag-care sa bawat isa. Nakita ko yan last Sunday. Paano may mga sumama kay na Brother William, sinamahan sila sa ospital, meron pang naghatid papunta sa bahay. Kaya nakita ulit ni Brother William yung family. Kasi ang alam ko, wala na rin siyang family yata. No? So, at nakita niya muli yung paano tayo as a family sa QMCC. Kasi dati naman, nandito sila sa atin. At yun, salamat sa Panginoon na dinevelop tayo ng Lord in such a manner na talagang pamilya tayo. Hindi tayo yung, bahala na kayo dyan, kayo na lang. Meron talagang concern. Sabi nga, pwede naman mag-worship doon sa lugar kung saan nagpunta, yung sa hospital. No? Buti na lang, meron ng technology. Kaya purihin po ang Panginoon. So tayo po ay nadako sa number 8. So ilan pa ba ang natin? Hindi ko na dinagdagan, 16 na lang. Ayoko na. Kasi baka abutin tayo. May mga naiisip pa ako, pero sabi ko, Lord, tama na yung 16. 16. Marami talaga yan. So, ethics. So, when it comes to ethics, ang tanong po, is honesty our best policy or is honesty our only policy? Only policy. Dapat the only policy is honesty. Kahit sabihin natin ang mundo ay ito ang kanilang policy, tayo, let's go doon sa kung ano yung
itinuturo sa atin ng ating mahal na hari. Kung may nagbayad sa iyo ng sobra, ibabalik mo ba o sasabihin mo, wow, blessing? Abay, ibalik mo, hindi yan blessing. Magiging curse yan, no? So, tandaan natin, ang kingdom ethics is always proactive. Ha? Hindi ikaw yung maghihintay, no? Gawin, sabi nga ng salita ng Diyos, Luke 6:31, do to others as you would have them do to you. So, lahat po yan nag-a-apply sa ating lahat. Sa lahat, kaya ikaw ay mananampalataya o hindi, nag-a-apply po sa ating lahat yan. Kaya nga, si Peter, tingnan niyo si Peter, yung ethics niya, kung gaano siya kagaling, no? Sabi niya, Lord, how many times shall I forgive my brother when he sins against me? Up to 7 times. Alam niyo yung sinabi ni Peter? Extreme na yan. Kasi sa yung Bhagavad Mitzvah na law, hanggang 6 times. Pwede ka magpatawad hanggang 6 times. Ang ginawa ni Peter, in-extend niya ng isa. So parang sinasabi ni Peter, hanggang 7 times, Lord? So imagine niyo sa isipan ni Peter, wow, galing ko, no? Ang batas hanggang 6 lang eh. Ay nung sabihin sa kanya ilan? 77 times 7. Ano kaya naging itsura ni Peter? Nung sabihin niya ng Panginoon, siguro nga, laglag yung papangan niya. Eh, ang alam niya hanggang 6 lang. Pagka nag-7, pwede mo nang saktan yung taong yun. Sinasabi ng Panginoon, hindi ganyan ang pagpapatawad. In our ethics, hanggat mapapatawad mo, patawarin mo, 77 times 7, ilan ba yan? 49. Aba, hindi ka pa nakaka-20, magiging normal na siya magpatawad. 490 pala. Sabi nga, 77 times 7. Okay? So, in kingdom culture, ang sinasabi po sa atin ng passage, yung forgiveness ay tuloy, 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 tuloy. Hanggat makakapagpatawad, magpatawad tayo. Unlimited dapat. Bakit po? Ano yung pinatawad sa atin ng Diyos Ama na ating hari? Kung tayo ay hindi pinatawad ng ating Diyos, paano na tayo ngayon? Tapos yung sinabi ng Panginoon sa Matthew 18, patatawarin ka lang ng Panginoon kung, remember that parable? Yung pinatawad siya nung landlord, pagkatapos dumating yung may pagkakautang sa kanya. Yung pagkakautang niya sa landlord ay ilang taon na babayaran niya. Sabi ng landlord, okay na, quit sa tayo. Dumating yung may utang na magkano lang, pinakulong pa niya. Ano ginawa ng landlord? Pinatawag siya, pinatorture siya, and let's not allow that to happen to us. So, saan tayo kukuha ng cue when it comes to ethics sa ating hari? Kung ano yung ethics ng ating hari, doon tayo kukuha ng cue. Amen? Amen. So, sumunod, number 9. Social norms, no? So, whatever is regarded as normal sa ating society, yan po yung tinatawag nating kultura. Halimbawa, sa Pilipinas, ano ang normal? What is the norm? Pag lalaki ka, babaero ka. Pag lalaki ka, lasinggero ka. Diba? Naalala ko nung college, no? Kailangan umiinom ka sa bahay kasi pag hindi ka umiinom, hindi ka lalaki. Dapat pagising mo sa umaga, sumusuka ka. Tuwa yung mga magulang pag gano'n eh. Para ako ang anak ko, sumusuka. Umagang-maga, tumatawag ng uwak. Uwak! Yan ang ating norm. That is our culture. Kaya tignan niyo po ang ating bayan. Dahil sa kultura na yan, sira po tayo. Dito, pagka marami kang babae, ano ka? Macho.
ano tawag doon? Yung kanta niya, no? Si Mr. ano? Mr. Suave. Habulin ng babae. Kita niyo, no? Bakit sumikat yung kantang yan? Kasi kultura natin. Sa Pilipinas, tanggap ang pagiging babaero. Pero pag ang babae ng lalaki, tanggap nyo? O, kita nyo na. Hindi balanse. Bakit unfair? Sabi nga, no? Lalaki lang. Kinakantahan pa. Ha? Bakit walang Mrs. Suave? So, halimbawa sa Amerika, usong-uso to ngayon sa Amerika, yung tinatawag na polyamorous. Marami na pong ganyan sa Amerika ngayon. Ito po ang nakakalungkot na realidad. Ang Pilipinas, kung ano ang bago sa Amerika, kinokopya. Ano po ang polyamorous? Isang babae o isang lalaki, ang kasama niya sa bahay, either 3 lalaki o 2 lalaki, pag babae. Pag lalaki naman, sa isang bahay, may kasama siyang 2 babae o 3 babae. Kaya nga polyamorous. Maraming iniibig. And it's becoming a norm now in America. Ito ang nakakalungkot na realidad. Maraming Methodist sa Amerika, polyamorous. And they are being allowed in the church. Nakita niyo po yan? Nakakatakot yan. Ha? Tayo pa naman sa Pilipinas. Kung ano ang meron sa Amerika, ginagaya natin. Hope and pray na huwag po tayong umabot sa ganyan, no? So, normal ba sa atin yung out of wedlock pregnancy? Sa atin ba? Tanggap ba natin yan? Yung corruption ba sa government, yung cheating ng taxes, normal ba yan? Para sa atin, yung corruption na nakikita po natin, yung honesty, integrity, infidelity, sa tahanan at sa workplace, normal ba sa atin bilang mga mananampalataya? Dapat that should be our normal practice. Sexual purity, is it normal? O dahil mag-boyfriend na kayo, pwede na. Sabi nga, mas maganda po yung tinatawag na ano yun? Ano yun? yung tinatawag na maghintay, no? May grupo niyan eh. Ano nga yun? True love waits. Yung tunay na pag-ibig, naghihintay. Kasi tingnan nyo ha, pagka nagkaroon ng tinatawag na premarital sex, pagkatapos na buntis, anong gagawin nyo? Di ba? Sabi nga, yung sandaling kaligayahan habang buhay na kahirapan. Naalala mo noon, nung sa gym, no? Nag-gym sila, Isaiah, yung mga magkakaklase. Nag-gym sila ito. Biglang dumating isa nilang kaklase. Parang college na yata sila noon eh. Dumating isang classmate nila, ang itsura, napaka-dugyot. Tapos sabi nung isa nilang classmate, mag-gym ka. Wala akong pambayad eh. Ano sabi nung classmate? Yan, kasi bubuntis-buntis ka. Binuntis mo eh. Di ngayon, naghihirap ka. Tapos, kasali na ang Diyos. Pero nung ginagawa mo, nagtanong ka pa sa Diyos. Panginoon, pwede po bang buntisin to? O tinanong mo ang Diyos, babagsak yung kisame. Tatamaan ka sa ulo.